So, welcome sa ating YouTube channel again. Alam ko na sobrang tagal na talaga hindi na ako nakapag-upload sa aking YouTube. So, anyway, eto yung start ng yung intro ng YouTube ko, guys. Dito kami ngayon sa hospital. So, we're here since last night. Pero, nagpalipat-lipat ng hospital yung asawa ko kasi nga meron siyang blood clot sa ulo niya. So, ayaw niya guys magstay dito kasi nga hindi siya comfortable sa bed niya. So, okay na din daw yung pakiramdam niya. Pero, gusto niya talaga umuwi. Tsaka oral medication na lang siya kasi meron siyang heparin drip na kailangan niya para ng blood thinner niya. Yung blood clot, pampawala ng blood clot, yung ganyan. So, anyway, ayan, arat na talaga siya guys na umuwi. So, kanina pumunta dito yung nurse. Sabi niya na nilagay na daw nila sa discharge daw. So, ma-discharge siya sa ngayong gabi. Pero kung para sa akin lang guys, ayaw ko. Gusto ko sana na dito siya i-treat. Kaya lang, as in, grabe talaga guys. Kasi, alam niyo guys yung side effect ng gamot niya. Kasi may maintenance siya para sa liver transplant niya. Tapos, sa pancreas niya kasi meron siyang pancreas cancer dati, stage 1. Buti na lang naagapan nila din na nakuha yun. So, as a life of liver transplant, guys, parang every year, meron talagang bagong lumalabas or may panibago na naman na naramdaman siya yung parang ganyan. Pero, we're thankful kasi nakasurvive siya sa lahat ng operation niya, guys, or surgery. So, 5 years na simula nung nagkaroon siya ng liver transplant, guys. So, ayan guys, 8 o'clock na dito ng gabi. Pag napansin nyo, sobrang liwanag pa rin sa labas. So, alam nyo guys, few days ago, parang as in worried talaga ako. Parang napapanik ako, na-stress ako kasi nga, ang hirap guys dito. Kasi wala kang kamag-anak. Kahit yung mga pamilya niya, busy din sila sa sariling buhay nila. Pero pumunta din dito kanina si yung mami niya, tsaka yung sister niya. Din yung anak niya din pupunta siya dito paminsan-minsan. Alam niyo naman guys, teenager. So, anyway, ayan guys. Binigyan siya ng Dilaudid. I don't know if tama po yan. So, ngayon, ayan. Humilik na siya guys. So, nilagyan ko siya ng damp towel dito sa ano niya kanina, sa mata, tsaka dito sa noon niya. So, ayan guys, nag-absent ako guys ng isang araw ngayon, then tomorrow. So, ano ba tawag dito? Nagpaalam ako sa supervisor ko na kung pwede until tomorrow, hindi din ako papasok kasi nga syempre guys, yung work ko din is sa dialysis center. So, parang feel ko, parang nagigilty ako na, alam niyo yun, mag-alaga ako ng ibang pasyente. Tapos yung asawa ko, meron siyang sakit, hindi ko siya maalagaan. So, naintindihan naman ng supervisor ko. So, ayan guys, mag-catch up na lang ako sa Lunes. Pero natapos ko na din yung online training ko na dapat kong gawin this week. So, ayan guys, ang dami ng chika-chika yung lola nyo. So, anyway, ayan, i-update ko kayo mamaya pag once na nakalabas na kami dito ng hospital. Hello guys, papunta na ako ng parking lot. Then, ihatid nila yung asawa ko dun sa emergency room exit. Then, dun na lang ako pupunta sa harap. Going down. Ayan guys, baba na tayo sa parking area. P1. Here we go. Going. Ako guys, nag-park sa first floor, parang ganyan.
Ayan. Ayan guys, andito na tayo. Lagay natin ito dito sa likod. So, need ko ilagay dito yung ticket sa parking. Then yung card. Para ready na guys. Ouch! Ayun. Yan guys, yung ating sasakyan is di tulak-tulak yung likod. Kasi guys, merong problema sa ano niya, light. Dinala na namin to guys sa ano ba tawag dito? Sa garage. Para i-fix, kaya lang sabi nila okay daw. Then after nun, ganun pa rin. So guys, so andito na ako ngayon sa bahay. Pagdating ko kanina, inayos ko lang lahat ng mga gamit namin. Tsaka nilagay ko dito sa loob. Then umalis ako guys kasi bumili ako ng pagkain ni Chelsea. Tapos yung blood pressure cup ng asawa ko kasi kailangan ko i-monitor yung blood pressure niya. Tapos yung glucose strip din. Pero tinry ko kanina guys, hindi siya match. So kailangan ko siya i-return bukas. And kailangan ko lagay itong mga pagkain sa ref. Yeah, pagod talaga ako guys. Kasi pumunta ako ng isang grocery, then pumunta ako sa CVS Pharmacy sa tinatrabahuan ko dati. Kasi doon lang sila kumpleto pagdating sa mga bagay na ganyan, mga hospital stuff. Marami silang stock na ganyan. So, ayan guys. Oh my gosh, nagutom ako guys. So, bukas gising ako ng maaga kasi kailangan ng asawa ko just wait. Kasi kailangan ng asawa ko mag-take ng heparin, pero tablet siya guys. So nag-alarm na ako guys. And ano pa ba? Kailangan ko mag-set ng appointment niya. Ang daming langaw dito ngayon kasi summer na. So, dala-dala ko ito kanina sa hospital. Kain na ako guys ng kanin. So, ayan guys, sinugasan ko muna yung sink dito kasi makalat na. Try natin to. Oh, parang may peanut butter. Ang sarap na.
Guys, antok na talaga ako. Kaya lang kailangan ko kumain. Tsaka ayaw ko guys disturbuhin yung asawa ko. So sabi ko sa kanya sa kabilang kwarto ako matulog para hindi ko siya maisturbo. Oh my God. Ayan guys, kain-kain. Naayos ko na yung remote. Guys, good morning. Andito ako ngayon sa Publix Pharmacy. Pick upin ko sana yung prescription ng asawa ko. Kaya lang nagka-problema. So, na-stress na ako guys. Sobrang haggard ko talaga ngayon. So, inaantay ko pa kasi kinakausapan nila yung hospital. Oh my gosh. Guys, lumabas muna ako ng grocery. Kasi yung pharmacy nila dito na sa grocery area. So, inaantay pa rin namin yung sabi ng doktor. Kasi, tinatawagan ng pharmacy yung hospital. Merong nurse doon, pero kailangan talaga ng permission ng doktor. Na-stress na talaga ako, guys. As in, kulang yung tulog ko, pagod ako. Yung asawa ko doon, sumasakit yung ulo niya. Hindi ko alam. Kasi nga, kagabi, guys, nung mga madaling araw, nagulat ako na may bumagsak na na baso dun sa kusina. Kumuha siya ng tubig tapos nahihilo pa siya. Sabi ko, ba't hindi mo ako ginising? Sabi ko sa kanya, pag may kailangan ka, gisingin mo ako. Kasi dyan lang naman ako sa tabi niya. Hindi ko na guys talaga alam yung gagawin ko. Kailangan ko na talaga makuha yung gamot ngayon. Kasi nga, yun talaga makatulong sa kanya, yung thinner ng blood niya. So, hopefully lang talaga na mag-response na yung doktor. Yung mga doktor pa naman guys, late palagi yan. So, ayan guys, update ko ulit kayo mamaya kung ano na. Hello guys, so, andito kami ngayon sa Delta Building, kung saan nagtatrabaho yung asawa ko. Bali, lahat ng mga tao na nag-work sa Delta, bali yung office nila is dito. So, last time nakapasok naman ako guys, pero ngayon hindi ako i-allow ng guard. Pero dati nakapasok na ako ilang beses. So, ngayon, yung asawa ko, nahihilo pa. Then, hindi ako makasabay sa kanya. So, sabi niya, antayin ko lang daw siya dito. Which is useless lang din. Kasi gusto ko talaga dun siya para makapagtanong din ako guys sa doktor. Kasi follow up niya today. So, na-stress ako guys, napagod ewan. Like, hindi ko alam. Sabi ng guardian, pwede daw ako magstay, pero nakalagay dito, no parking. Vehicle removed at owner's expense daw. Oh my gosh, like, grabe guys, napaka-stressful. Then yung asawa ko, sumasakit pa yung ulo niya. And lang siya dun guys, naglakad mag-isa. Sobrang init pa naman sa labas. Grabe. Paiba-iba yung nila guideline. And guys, kakarating lang namin galing sa follow-up, check-up ng asawa ko. So, kailangan talaga niya bumalik ng hospital. So, dinrap ko na siya dun sa emergency room.
Then, asikasuhin ko lang ulit yung mga dadalhin namin papunta doon. Mag-impake na naman kami, guys, pabalik ng hospital. Ang importante, pag doon siya, mamonitor siya ng doktor. Kasi sumasakit talaga yung ulo niya. So, ayan, update ko kayo, guys, mamaya. Hello, guys. Good morning. So, nakabalik na kami dito, guys, ng hospital kagabi. Then, yung asawa ko, medyo okay na yung pakiramdam niya. Hopefully, my husband will get better and better. And right now, he's resting in there. Hi, baby. Hey, honey. Can you say hi to them? Feeling better. Yeah. So, he feel better. And then, this morning, guys, kumain siya ng medyo marami na, unlike nung few days ago. As in, isang kutsara lang talaga yung makain niya, tapos sinusuka niya. So, it's getting better kasi daming nagpipray din sa kanya. Then, yun din palagi yung pray ko para sa kanya, that everything will be alright. So, ayan, guys, we will update you more about sa situation ng husband ko, guys. So, ayan, guys. So, plan ko today is uuwi ako ng bahay para paliguan ko yung dalawang babies namin dun. Yung aming aso, si Chelsea, tsaka si Ringo. Then, ano ko din si Ringo, ano kami ba, maglakad para may-exercise siya. So, ayan, guys. Kagising ko lang, guys. As in, pagod na pagod talaga ako. Pagdating ko dito kanina, dami ko sanang gagawin, kaya lang wala na akong parang wala na akong lakas, guys. So, ngayon, magluto ako ng chicken curry. Dalhin ko siya dun sa hospital para makakain yung asawa ko kasi gustong-gusto niya, guys, yung chicken curry. Hopefully, guys, kakain siya. Kasi kanina, during breakfast, medyo marami na yung kain na. Tsaka, sobrang happy ko, guys, kasi at least parang bumabalik na yung ano niya, yung panlasa niya. So, gawa ako ngayon ng chicken curry. Meron ako ditong patatas. Then, meron akong carrots. Then, lagyan natin siya, guys, ng pepper. Meron akong pepper dyan sa loob ng fridge. Nagsaing na rin pala ako, guys, ng kanin. So, ayan, guys, kompleto na yung ating ingredients. Meron na tayong chicken, sibuyas, carrots, and then patatas. Then, dito din yung ating pepper. So, yung gamitin ko, guys, is butter. Yan. Gisa muna natin yung ating carrots and potato. O, diba?
Guys, yung ating chicken curry. Ang bango-bango. Yan guys, luto na yung ating chicken curry. Tikman natin. Oh my gosh, this is so good. Let's eat, guys. Ito na yung sinain ko kanina. Baw na lang sa akin, guys, tsaka sold na ako. Ayan, guys, kain tayo, guys. Yung pa natin. 6, ano na, 28. Ayan, ayan. Dito na lang. $6.28 na, pero maliwanag pa rin. Kain, guys. Thank you, Lord. Ang sarap na, guys.